May isang guard ang nagbukas ng gate at may pumasok na kotse. Ito ay patungo sa isang madilim na daan. May isang tatay ang nanonood ng TV. Dumating ang kanyang anak at may isang batang babae ang nagdrawing. Nang biglang magsalita ang batang babae at kinakausap niya ang kanyang tatay, tumayo ang kanyang tatay dahil sa pinagsasabi ng anak, ngunit pinigilan ito ng nanay, umalis na ang dalawang bata at pumunta sa kwarto. Nadatnan nila na ang mga laruan nila ay nasa sahig at may naglaro nito. Biglang dumating ang nanay at pinagalitan sila. Sinabi ni Elise na hindi sila ang naglaro nito at kinausap siya ng kanyang nanay. Inutusan ng nanay si Christian na isara ang pinto. Sinabi ni Elise ang tungkol sa isang batang lalaki na gustong maglaro ng mga laruan nila. Sinabi ng kanyang nanay na naniniwala siya sa kanya at pagkatapos ng pag-uusap ay pinatulog niya na ang mga bata. Habang nanonood ng TV ang tatay nila ay si Elise ay may kinakausap na may hawak siyang flashlight. Tumayo si Elise at nakita niya si Christian na nakatulog sa sofa. Dahan-dahan siyang naglakad at nang titignan niya ang higaan ni Christian ay biglang may dumaan na bata sa kanyang likuran. Dahan-dahan niya itong tinignan at nagising si Christian. Tinawag niya si Elise at dahan-dahang pumunta si Elise sa kanilang drawer at bigla siyang nagsalita na parang may kinakausap at natakot si Christian. Biglang sumigaw ang mga bata at ang tatay niyang nanonood sa TV ay napatay. Dahan-dahang pumunta sa itaas at pinipigilan siya ng nanay dahil siya ay may hawak na pamalo. Nadatnan ng kanyang ama na si Gerald sina Elise at Christian na nakayakap sa isa't isa at si Elise ay pinatayo sa wall at kinausap siya tungkol sa mga ghost kung nakakakita siya. Sinabi niya at pinalo niya si Elise. Habang umiiyak ang kanyang ina na walang magawa, binuhat ni Gerald si Elise at lumabas sila ng pinto. Ikinulong si Elise sa basement, walang nagawa ang ina kundi umiyak, nilock ang basement at umalis na si Gerald at nagmamakaawa si Elise. Si Elise ay bumaba ng hagdan sa basement at naglibot-libot ito upang makahanap ng ilaw nang may biglang nagsalita at ang boses ay nanggagaling sa isang pinto. Dahan-dahang naglakad si Elise sa pintuan at tinignan niya ito. Sinabi ng nagsasalita sa pinto ay tanging siya lang ang nakakabukas ng pinto at nang buksan niya ang pinto ay isang kamay ang gumagapang patungo sa kanya. Siya ay takot at nanatiling bukas ang pinto at biglang sinapian si Elise. Nagising ang kanyang nanay at nakita niya ang kanyang asawa na nakatulog nakakanood ng TV. Kumuha siya ng flashlight para puntahan si Elise at nang biglang itinali siya ng Elise at siya ay namatay. Dumating ang kanyang tatay at nakita ang kanyang asawa na nakahiga sa sahig. Agad niya itong nilapitan at napasigaw siya ng no at biglang nagising si Elise. Siya ay matanda na, bumangon at may kinuha sa kanyang drawer. Nagsulat sa kanyang notebook ng "Give me the key" at naglakad siya papalabas ng kwarto at kinausap ang kanyang aso tungkol sa kanyang panaginip. Si Elise at ang kanyang mga kasamahan ay nag-aayos ng mga ilaw at tinitignan ang mga CCTV. May tumawag kay Elise na si Mr. Garza. Sinabi niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang bahay. Binigay niya ang kanyang address at agad naman itong isinulat ni Elise. At biglang nagbago ang isip ni Elise. Ibinaba niya na ang telepono at siya ay nasa kwarto na at hinubad niya ang kanyang damit at may mga sugat siya sa likod. Kinagabihan sina Elise at ang kanyang kasama sa trabaho na dalawang lalaki ay kinausap niya tungkol sa tumawag sa kanya kanina. Sinabi niya na siya ay isang client na nakatira sa dati kong bahay kung saan ako lumaki at sinabi niya din na wala siyang memories sa bahay na iyon at puro sugat lang at nabanggit niya din ang tungkol sa demon na gusto siyang gamitin. Nakapagdesisyon na si Elise na tutulungan niya ang tumawag sa kanya na si Mr. Garza at sila ay nag-ayos ng mga gamit dahil bukas sila ay aalis na. Kinaumagahan dinadala na sa sasakyan ang mga kanilang gamit pagkatapos ito ay umalis na. Nang pagkadating nila doon ay bumaba si Elise sa sasakyan at tinignan ang bahay. Nang sila ay kumatok, pinagbuksan sila ng pinto ng isang lalaki. Nagpakilala si Elise at ang kanyang kasamahan na si Specs and Tucker. Pinapasok sila sa bahay at si Elise ay tinignan ang paligid at naglibot sa bahay nang biglang may nanggulat sa kanya. Sinabi ng may-ari ng bahay kung saan madalas nagpaparamdam ay sa isang room lamang. Ito ay kanilang binuksan at si Tucker ay nagkukuha ng mga litrato. Patuloy na nagkwento ang may-ari, kinagabihan sinimulan na nila ang kanilang misyon. Si Elise ay naiwan sa isang room at siya lang ang mag-isa. Habang sina Tyler at Specs ay nag-aabang, nagsimula na si Elise na maglibot-libot sa kwarto ng iyon na may dalang flashlight. Tumingin siya sa ilalim ng kama at nakita niya ang whistle ni Christian na kapatid ni Elise at kanya itong sinuot.
Naglilibot-libot pa din si Elise at akala niya na may tao sa kanyang likod. Pagpatalikod niya ay isa lang. Itong uniform at may susi ito na nakasabit. Tumingin siya sa pinto at may nakita siyang anino. Agad niya naman itong sinundan pababa at naglakad-lakad si Elise. Sinabi ni Tucker na may tao sa kanyang harapan at nang biglang may babaeng sumakal kay Elise at siya ay sumigaw. Dali-daling binuksan ng may-ari ang ilaw at pumunta sina Tyler at Specs kung nasaan si Elise. Sinabi ni Elise na kinuha ng babae, nagwesol at siya ay hingal na hingal dahil sa pagsakal sa kanya. Nagkwento si Elise noong 16 na year old pa lang siya. Habang siya ay naglilinis, si Christian ay may narinig silang tunog sa kwarto. Agad naman itong pinuntahan ni Elise at may kinakausap siya. Ito ay isang babae. Nang biglang dumating ang kanyang tatay ay sinabi ni Elise na may tao sa laundry. Agad naman itong tinignan ng kanyang tatay, sinabi na walang tao dito. Sinara niya ang pinto at biglang hinawakan niya ang kanyang tatay at itong nanghina at napaupo sa sahig. Si Elise ay tumakbo papalabas habang hinahabol siya ni Christian at umalis si Elise. Sinabi ni Elise na simula noon ay hindi na siya umalis. Kinabukasan ay sina Elise ay makikipagkita kay Christian at habang sila ay nakaupo ay may dalawang babae na tumabi kay Elise. Agad niya itong nilapitan at sinabi na may kamukha lang sila at siya ay nagpakilala. Nagpakilala din ang dalawang babae na si Melissa at si Imogen. Biglang nagpakilala din si Specs at si Tucker. Sila ay nag-usap-usap at nang biglang dumating ang tatay ng dalawang babae at napalingon si Elise at sila ay nagkatitigan, yun pala ito ay si Christian na kapatid ni Elise. Galit si Christian na makita siya simula noong iniwan siya noon at sa mga storm niya tungkol sa mga monster. Umalis na sila, kasama ng kanyang anak. Hinabol siya ni Elise sa labas ngunit nakaalis na ang sasakyan at napaiyak na lamang si Elise. Lumapit si Melissa kay Elise at nagsorry. Tinawag ni Elise si Tucker habang nakikipag-usap sa kapatid ni Melissa at may nagbigay ng litrato si Elise sa kanya at sila ay umalis na. Kinagabihan ay nasa bahay na sila ulit at nagsimula na ng misyon at nagkwento si Elise tungkol sa Red Door. Si Elise ay tinatawag ang espiritu na nagpakita sa kanya last night nang biglang tumunog ang hawak-hawak ni Tucker at sila ay napatingin, napatayo si Elise. Binuksan ni Tucker ang pinto at sila ay pumasok at pababa sa may basement. Naririnig nila ang tunog ng pito nang may nakita silang isang wall. Pinakinggan ito ni Elise at ito ay nagwesol ulit. Patuloy na nagtatanong si Elise at ang tanging sagot nito ay ang pagwesol. Sa wall ay may nakita si Elise na butas at sinabi niyang case. Siya ay umalis upang kunin ang susi at nang makuha na niya ito ay agad siyang bumalik. Binuksan ang wall na pinto at pagkabukas nito ay pumasok si Elise. Dahan-dahang naglakad at nakita niya ang wesol at isang babae. Nang wiwesol na sana si Elise ay biglang may gumulong sa kanyang babae na sinabi ay help her. Siya ay nagulat at napasandal. May babaeng may hawak na flashlight at sinabi niya na help me. Na-realize ni Tucker na hindi ito ghost at ito ay isang tao. Nang biglang dumating ang may-ari ng bahay na may dalang baril, tinutukan si Tucker at sinabi ng may-ari na sinabi ko na tulungan nito akong mawala ang ghost at hindi siya. Nang biglang tinutok ng may-ari ang baril sa kanya at siya ay napasandal. Dali-daling lumabas at nilock sila Elise sa loob. Siya ay umakyat papataas upang hanapin si Specs at ito ay nagtatago. Dali-daling naghanap si Specs ng pwedeng gamitin. Dumating ang may-ari ng bahay sa kusina at siya ay nagtago at hinampas ni Specs ang may-ari ng bahay at dinaganan niya ito ng kabinet. Nakaligtas si Elise at ang babae. Dumating ang mga pulis at sinabi na siya si Mara Jennings at siya ay isang nurse na nawawala ng 4 months. Si Elise ay nagulat sa kanyang mga nalaman at paglingon niya sa bintana sa taas ay may nakita siyang nakatayo dito. Kinabukasan si Christian at ang kanyang mga anak ay pumunta sa dating bahay at hinahanap ang kanyang wesol. Habang sila Elise ay nasa police station at nagbibigay ng statements sa pulis ay biglang may babaeng sumulpot, sumigaw at ikinagulat naman ito ni Elise at siya ay napatayo. Sinabi ng pulis ay, what is that? Sinabi ni Elise ay nothing at sinabi niya na nakakakita siya ng mga bagay-bagay. Si Melissa na sa bahay ay may narinig na boses ng kanyang daddy. Sinabi na nahanap na niya ang kanyang wesol at siya ay inutusan na bumaba. Agad siyang bumaba at habang siya ay naglalakad siya takot na takot at nang kukuhanin na niya sana ang susi ay bigla siyang tumilapon sa wall. Ito ay bumagsak at nagkasugat. Pagkalingon niya ay may isang demon ang katabi niya sa di kalayuan. Siya ay takot na takot at papalapit ng papalapit ito sa kanya. Pinatungan at tinutukan siya sa liig ng hugis susi. Sinugatan hanggang mawalan siya ng malay. Nang siya ay mahanap ni na Elise ay sinabi ni Christian na call the ambulance.
at agad namang dumating ito. Nagtanong si Imogen na kung anong nangyari kay Melissa. Sinabi ni Imogen na nakakakita din siya ng mga bagay-bagay katulad ni Elise. Tinawag ni Christian si Imogen upang makaalis na at sinabi ni Imogen na, "No, I want to stay," at umalis na si Christian. Kinagabihan nagsimula na sila at ipinahanap ni Elise ang Biblia na red na kung James Version kina Specs at Imogen. Habang sila ay naghahanap, ay sina Elise naman at Tucker ay nasa basement. Sinabi ni Elise na may something dito. Inuutusan niya si Specs na kunin ang bagay na iyon at nang makuha niya ay ito ay isang damit ng babae. Nakita ni Elise na ang kanyang tatay ay may kinulong na babae at sinabi ng babae na, "Please let me go," at ang babae ay gustong makatakas at nang siya ay makatakas ay. Nakita siya ni Elise sa may laundry at agad nagtago ang babae. Nakita siya ng tatay ni Elise at siya ay pinalo hanggang mamatay. Sinabi ng tatay niya na, "Goodbye Anna." Sinabi ni Elise na hindi pa siya patay at gusto ko siyang tulungan. Sila ay naghanap pa at may nakita sila isang tunnel at may isang box sa dulo. Si Elise ang kumuha ng box sa tunnel at ito kanyang binuksan at nakita niya ang mga litrato at mga damit ni Anna. Napaiyak si Elise at isinara niya na ang box hanggang sa may makita pa siyang maraming box sa kabilang direksyon ng tunnel. Siya ay nagulat at isa-isang binuksan ni Anna ang kahon at sinakal siya ng isang babe. Nakita niya ang batang Elise at sila ay nag-usap. Pinalakas niya ang loob ng batang Elise at inilabas ni Tucker si Elise sa tunnel. Tinawag niya si Specs at dinala nila si Elise. Sinabi nila na, "She's in the other side," at kailangan niya ng tutulong sa kanya. Nagboluntaryo si Imogen at nagsimula na silang i-hypnotize si Imogen. Si Imogen ay nasa ibang side na at nakita niya ang katawan din ni Elise doon at may babaeng nagpakita sa kanya. Sinabi ng babae na, "I help you," at sinundan niya ito. Dinala siya sa isang pinto ay sinabi ng babae na mahanap niya si Elise. Siya ay nagsimula ng maglakad at hinanap si Elise. Samantalang si Elise ay nakakulong at si Melissa na nasa hospital ay pinagpapawisan. Nandun ang demon at nakita ni Elise ang kanyang tatay na andun din. Naalala ni Elise lahat at siya ay umiiyak. Nakita ni Melissa si Elise na hinahangad ang kanyang daddy at sinigawan ni Elise ang demon. Pumunta siya kay Imogen at sinakal ng demon si Imogen at hawak niya si Melissa at si Imogen. Sinabi ni Elise na, "Let them go," at inihagis ito. Si Melissa na nasa hospital ay nagwawala at nagulat siya. Tinawag niya ang nurse at nang sasaktan na sana ng demon si Elise ay biglang sinaksak ng tatay niya ang demon at biglang naglagi at andun pa din ang demon. Nilagyan si Elise ng hugis susi sa dibdib at sumigaw na lamang si Elise at si Imogen na naalala ang wesol ay inihagis kay Elise. Pilit na kinukuha ito ni Elise at sinaksak ni Elise ang demon. Nagwesol ito at dumating ang kanyang ina at nagalit ito sa demon. Inihampas niya ito ng lampara at nawala ang demon. Tinulungan siya ng kanyang ina na makabangon at tanggalin ang nasa liig. Niyakap niya ito at si Imogen naman ay tinulungan si Melissa at habang sila ay naglalakad papaalis ay nahanap na nila ang katawan ni Melissa at bumalik na siya sa kanyang katawan. Biglang napahinto si Elise at tumingin sa kanyang ina. Niyakap siya nito at sinabi ng kanyang ina, "Keep helping people," at sina Elisa at Imogen ay nakabalik na at kinabukasan ay binisita nila si Melissa at masaya si Imogen na makita ito. Si Christian at Elise ay nag-usap at ibinigay ni Elise ang whistle at niyakap siya ni Christian at si Imogen naman at Specs ay nagkainlaban. Sila ay naghalikan at sina Elise, Specs at Tucker ay umalis na ng hospital at sumakay na sa kanilang sasakyan. Habang natutulog si Elise ay nanaginip ulit siya sa isang bahay at isang batang lalaki at ang pangalang ay Dalton at mag-asawa at may nagpakita na demon. Biglang nagising si Elise at siya ay nagulat dahil may tumawag sa kanya. Sinagot niya ito at nagpakilalang si Lorraine. Sinabi ng babae na natulungan na siya ni Elise matagal ang panahon at may nangyari na naman sa kanyang apo na si Dalton. Sinabi niya na pupunta sila bukas ng umaga. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.